Hoy, pagsamahin niyo ina, hoy. Hoy, ano yun? Aray ko po, naku, yan po ang tensyonadong tagpo bago naisakay sa eroplano si dating Pangulong Duterte para madala na sa Netherlands. Hawakan niyo. Sa puntong yon, ihiniwalay na sa dating Pangulo ang common law wife niya na si Hanilet Avancenia at anak nilang si Kitty. Nang magkalayo ang mag-ina, makikitang may pinukpok sa ulo si Hanilet. Sabi ng PNP, cellphone daw ang ipinukpok sa babaeng miyembro ng PNP Special Action Force. Nagtamo ito ng malaking bukol sa ulo dahil dito sasampahan ng reklamong direct assault si Hanilet. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, direct assault daw ang posibleng isang pangreklamo ng pulisya kay Hanilet. Matibay na ebidensya po ba itong nakita sa video at ano po ba ang posibleng parusa sa kasong ito? Well, matibay talaga bilang ebidensya ang mga video na yan. Tulad na rin ng iba pang mga electronic evidence tulad ng mga cellphone picture at CCTV recording. Ito ay ayon rin sa Republic Act 8792 at sa Rules on Electronic Evidence na nagsasabing ang mga electronic evidence ay talagang pwedeng gamitin. Pero magagamit lamang ang mga ito kung ito ay napatunayan at na-authenticate na hindi ito fake, edited, or AI-generated. Alam nyo naman, napakarami ng napepeking mga video ngayon. So, kailangan ng isang taong expert na tumistigo na ito ay hindi nga peke. Ang mga video ay classified bilang ephemeral electronic evidence at mabuti na rin kung meron ding testimonya ng taong nag-record nito at kaya niyang i-identify ang video at ipaliwanag kung paano din ito na-record at naitago. Of course, mas mabuti rin ang testimonya ng mga taong nakakita mismo ng insidente at actually, kung titingnan nyo, mukhang napakadami nilang posibleng testigo. Nabalita na nga na ang kasong tulad nito ay kaso ng direct assault sa ilalim ng Article 148 ng Revised Penal Code. Ang direct assault ay isang krimen kung saan inaatake o ginagamitan ng dahas ang isang person in authority habang ginagawa nito ang kanyang mga official duties. That's the most decent thing to do. Attorney, mas mabibigat po ba ang parusa dahil police o person in authority na nagsiserve ng warrant ang nasangkot? Well, of course, oo naman. Halimbawa, yung pukpukin mo sa ulo ang isang police na nagsiserve ng warrant, ang krimen nga ay direct assault at ang penalty dyan, prison correctional in its medium and maximum periods, which is 2 years, 4 months, and 1 day ng hanggang 6 years. At meron ding fine na hanggang 200,000 pesos. Yung pukpukin nyo, ang kapitbahay ninyo, yung tao sa kanto, o kahit na sinong tao na hindi public officer in the performance of his duties, ay maaaring kaso ng slight physical injuries lamang ng penalty ay arresto menor, which is 1 to 30 days imprisonment. So medyo malaki po ang difference, di po ba? Ito ay dahil ang isang person in authority tulad ng police o yung ibang persons in authority, mga judge, ibang mga public official ay kumakatawan sa sambayanan o sa estado at hindi dapat ina-undermine o binabastos ang kanilang authority because they represent the state. So, mas mabigat talaga ang penalty pag sila ang ating sadyang gagamitan ng dahas. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Alam niyo na, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.